Yan, yung share ko po sa inyo ay mabilis lang naman, hindi naman matagal, hindi to abot ng 1 oras. Yan, ang title ay 10 Results of the Fire of God's Presence. Siyempre, habang ngayong mag-worship tayo, parang desire natin lahat, di ba, maging on fire tayo. At makareceive tayo ng fresh touch mula sa Panginoon. Yan, kaya by faith, matanggap natin yung mga yung resulta, di ba, ng fire ng presence ng Panginoon. Sino dito gusto maging on fire ngayong gabi? Yan. So, number one na agad. The fire produces a passion for saving souls. Yan. At kapag dumating yung fire ng Panginoon sa inyo, magkakaroon kayo ng desire na mag-share sa mga kaluluwa, di ba? At gusto niyo makapag-save marami pang makakilala kay Lord. Kasi sabi nga dyan, God's main purpose for sending revivals is for people to encounter Jesus and be saved. Akala natin kapag pag nagpapa-revival nga, parang, gusto ko tong revival kasi gusto mo ng masarap na feeling, gusto mo na makaiyak ka, gusto mo na para ma-feel good, parang gano'n na parang feeling mo malapit ka uli kay Lord, gano'n. Pero ang totoo, hindi gano'n ang purpose ng revival. Ang purpose niya ay para ma-encounter natin si Jesus at marami rin mga tao makakilala kay Jesus. Kaya lagi niyong ilagay sa mind niyo, yung parang maging mindset niyo na, kaya pala ako ino-on fire ni Lord kasi gusto niya ako gamitin mag-share. Gusto niya akong gamitin sa paglilingkod. Ayan, tapos sabi nga dito, we cannot be light if we are not on fire. Di ba pangalan pa naman ng church natin, Send the Light. Kaya dapat talaga, kung gusto nating magliwanag, yung buhay natin o magkaroon tayo ng impact sa iba, kailangan natin maging on fire. Di ba? Meron ba namang kandilang magliliwanag nang hindi nakasindi? Di ba? Kailangan, talaga, mayroong apoy yun para magliwanag siya. Diba? Kaya, yun yung ba't tayo nagde-desire na kapag nag-worship, Lord, tulungan niyo po ako maging on fire ngayon. Siyempre, gusto mo kasi magliwanag. Gaya ng sinabi sa Matthew 5:14-16, diba? Yung let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Na, pag nagliliwanag kasi tayo, diba, nakikita si Jesus sa mga buhay natin. Tapos meron ding isang tao na on fire siya, lagi siyang share, ganon. Tapos may, kasi, buntis kasi yung asawa niya that time. Tapos sabi, nagpa-check up sila. Tapos sabi nung doktor, abnormal tong anak niyo. Parang siya, yung magiging yung autistic ba ganon. Parang, sabi sa kanya, if-abort niyo na lang yan kasi magiging autistic siya, ayon sa test namin. Sabi nung dahil nga siya on fire kay Lord, hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi ako naniniwala na gano'n. Sabi niya, ipapanganak yung anak ko na normal yun. Sabi niya, hindi naman porke doktor sila, sa kanila na yung last say, gano'n. Sabi niya, hindi, naniniwala ko na ang anak ko magiging normal yan. Tapos alam niyo ba nangyari? Tapos parang sabi ng mga doktor, bahala kayo, yan, sinabi na namin sa inyo yan, na ipabort niyo na dapat. Tapos ang nangyari, alam niyo ba, talagang totoong nangyari na nakalabas yung baby ng normal, 'di ba? Hindi sila naniwala dun sa mga sinabi. Tapos yun patuloy yun na nag-share kasi kapag on fire ka nga daw, nag-share ka daw na nag-share. Tapos sabi dito, Jesus comes for a church that is not only experiencing revival, but also is on fire for the harvest. 'Di ba? Dumarating daw ang Panginoon sa church na hindi lang basta nakaka-experience ng revival, kundi on fire din sila, gustong-gusto nila talagang mag-share sa labas, di ba? Sabi nga rin dito, if the experience of the baptism with the Holy Spirit, through which we receive the power of God, does not push us to reach the lost, it remains inconclusive. Ano ibig sabihin nun? Na kapag daw nabaptize ka na Holy Spirit, nakakapagtangs ka na, napuspos ka. Pero yung pagkapuspos mo, wala lang, for nothing lang. Parang hindi ka naman magsiserve kay Lord, hindi ka naman para mag-share o kaya maglingkod. Ang mangyayari, parang hindi daw sapat, parang hindi matibay yung pundasyon mo, ganun. Parang sayang, di ba, na nagpakapuspos ka tapos wala ka naman palang gagawin paglilingkod. Kaya, dapat talaga, kaya tayo nagpapaka-on fire kasi gagamitin ka ni Lord sa mga susunod na araw, di ba? May gagawin ka kasi. Kaya yun yung reason, parang ngayon, magpapapuspos tayo sa Panginoon. For what? Dapat isipin nyo kasi gusto ko magpagamit sa Panginoon. Tapos sabi rin dito, the baptism in fire is necessary to ignite us to go and evangelize. Diba? Kaya ka binabaptize ng fire, ng Holy Spirit, para mas lalong magkaroon ng desire to evangelize. And a revival is an injection of new life through which we are empowered. Diba? Na-empowered tayo sa revival. Diba? After ng revival, ang sarap-sarap, ang saya-saya, feeling mo, ang lakas mo.
completely filled with God's power to gather great harvest. Kaya ka pinuspos para mag-harvest. Tapos sabi rin dito, di ba, we should be aware that millions of people are going to hell while the church continues to operate behind four walls. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo ng nung worship explosion nga. Na parang, Lord, ayoko na po ng ganito, ilang buwan na. Parang pagod na ako sa sarili ko na. Pagod na ako, Lord, na ano. Parang nandito lang kami sa church, yun yung mukha, paunti ng paunti. Tapos parang kami lang po yung nag-e-enjoy sa inyo. Parang ang dami-daming taong napupunta ng impyerno. Kaya yung sinasabi ko na, sabi dito, yung mga church daw nakakalimot minsan na sa four walls lang dyan. Dito lang tayo nakakontento na natututo tayo, sumasamba. Samantalang marami nga napupuntang impyerno. Diba? Kaya sabi, let us pray that a passion for the lost will be released in every one of us. Diba? Na gustuin natin na palawakin na to, itulak na natin to mga pader na to para marami nang magkasya. Tapos pangalawa, the fire brings judgment. Ito naman, syempre, para to sa mga unbeliever o yung mga wala sa Panginoon. Na kung Christian ka, syempre hindi ka matatakot sa parusa ni Lord, lalo na kung obedient ka sa Panginoon. Pero, nakakatanggap din nga ng judgment yung mga Christian na nagpapasaway, ayaw magsisi, ganun. Di ba, alam naman natin yan sa buong Bible, kung nagbabasa tayo ng Bible, nabasa natin na every time na gumagamit si Lord ng judgment, fire yung ginagamit niya, di ba? Yung sa, yung mga napupuntang impyerno, fire yung nagtotorment sa kanila doon. Tapos yung sa Sodom at Gomorrah nga rin, di ba? Yung mga pati mga parang yung mga nga, 'di ba, laging fire yung ginagamit ng Panginoon kahit sa mga example sa Bible. Tapos sabi nga diyan yung term na profane fire or strange fire, ibig sabihin nito yung incense that symbolizes worship but originates from a wrong motive. Yung alam niyo yung kagaya yung sa Leviticus 10:1-2, 'di ba? Halimbawa, yung may mga nag-o-offer sa Bible na yung mga pari na nag-offer sila ng insenso pero wrong motive sila, mali yung motibo nila sa paggawa nun. Kaya sila na, di ba may mga namatay bigla, ganon. Kasi, ayun yung nila parusa, yung kagaya kila Nadab Abihu, di ba? Dahil strange fire yung in-offer nila. Wrong motive sila, ginawa nila yun nang di naman sila holy, ganon. Kaya, namatay sila ng kusa. Parang ganon na yung fire ng natatanggap na judgment sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. Thus, sabi din dito, some men and women of God are being judged by His fire because of immorality, misuse of finances, pride, commercializing the anointing, and other transgressions of the law. Na alam nyo ba, pag rin pala, may isa pang topic to, hindi ko pa nape-preach yun. Yung kapag dumating yung fire ng Panginoon, sa lahat na, for example, merong taong hindi nagsisisi pa, ganun. Pag dumating yung fire, imbis na anointing yung makuha niya, judgment, ganun. Parang, di ba dalawang fire nga lang daw yung matatanggap natin, fire ng Holy Spirit o yung fire ng hell, parang ganun. Kaya, ayun nga, na parang may mga gano'n na kapag hindi tayo pag may sinasabi sa'yo yung Holy Spirit na baguhin mo na, anong nangyari, imbes na ma-bless, yung parang judgment yung napupunta. Kaya sabi dito sabi, for if we would judge ourselves, sa Hebrews ba to? Hindi ko na nalagay. If we would judge ourselves, but we would not be judged. Kaya di ba tayo nga daw, bago ka pa sabihan, i-correct mo na daw sarili mo. Para, alam mo yun, para hindi ka na ma-DA pa kasi ikaw na yung mag-correct kung okay pa ba ginagawa mo, ganun. Pero naman, but when we are judged, kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon, di ba, ibig sabihin, pinapreserve ka niya, ayaw ka niyang masama dito sa mga i-condemn with the world. Kasi itong mundo natin, alam natin tutupukin ng apoy ito, di ba? Dahil nga sa ayaw magsisi ng mga tao, ganun, darating din talaga yung day of the Lord na fire talaga yung judgment. Pero, yun nga, kaya sinasabi ni Lord, kapag tinutuwid niya tayo, nililigtas niya tayo doon sa parusa ng darating sa mundo. Kaya sabi dito, each time the earth fills with corruption and violence, God brings His judgment to purify it, usually through fire. Diba? Alam niyo ba yung mga balita ngayon, ewan ko lang kung nagtitingkay ng mga wildfire. Yung grabe talaga yung di ba ang daming namatay nung mga nakaraan sa wildfire. Patay niyo pa isa pang picture yan. Yung sobrang laki talaga. Tapos yung sa city rin nila, ilang araw na ganyan. Dahil nga sa mga wildfire. Diba? Yung parang isipin nyo, bakit ganun yung mga nangyari? Diba? Kasi nga, alam natin sa Bible, judgment ng Panginoon yung fire, diba? Yung parang, di mo rin alam kung gaano yung mga ginagawa ng mga tao sa lugar na yon, diba? Pero, ayun yung isa sa mga sample, diba? Kagaya sa Sodom at Gomorrah nga, diba? Na, alam natin, alam natin na, yun yung, dahil nga sa sobrang sama ng Sodom at Gomorrah na yun, apoy yung pinadala sa kanila. Pero sabi dito, in the midst of the chaos and uncertainty caused by this shaking, di ba ang daming mga nakakatakot pag tinignan nyo yung mga balita sa mundo, grabe yung mga nangyayari sa mundo. Pero sabi nga daw, kung ayaw mong ma-shaken ka, ayaw mong mag-alala ka,
kumapit ka kay Jesus kasi siya yung unshakable one, 'di ba? Na you will not be shaken or nor be moved kasi nakapatong yung paa mo sa solid rock, 'di ba? Along with His word and His kingdom, we must remain in Him. Kaya dapat manatili lang tayo kay Jesus kasi siya yung magliligtas sa atin at matatag na sandigan natin. Number 3, the fire purifies and sanctifies. Kapag dumating din sa atin yung fire ng Holy Spirit, nililinis tayo nito. 'Di ba? Yung parang kaya nga may mga bagay kasi na yung parang 'di ba sa preaching kino-correct tayo ganyan minsan. Pero alam niyo yung kapag nandoon na kayo sa presence ng Panginoon, hindi na kayo kino-correct. Yung Holy Spirit na nagsasabi sa iyo na Kayla, ayusin mo na yung ganito. Di ba, pag uwi mo, gawin mo yung ganito. Ganito yung nililid ko gawin mo sa'yo pag uwi mo. Ganyan. Parang, alam mo yun, wala naman nagsabi sa'yo, pero habang nag-worship ka, natanggap mo yung fire ng Panginoon. Minsan nga sa prayer marathon, ganun nakaluhod ka lang, pero pagka uwi mo, talagang alam mo, kinausap ka ni Lord na ayusin mo na talaga yung ganyan. Yung hindi ka na kailangan pagsabihan kasi sinabihan ka na ng Panginoon. Ganun talaga kapag nare-receive natin yung fire, nagiging napupuspos tayo. May mga sinasanctify si Lord sa buhay natin. Sabi, God desires to bring His fire in our lives, not to judge us, but to cleanse us. Hindi na gusto ng Panginoon na i-judge tayo, di ba, ng fire, kundi gusto niya malinis tayo nito dahil mga anak tayo ng Diyos. It burns and destroy everything not pleasing to God. Na tinatanggal ni Lord lahat ng nakikita niyang hindi nakakalugod sa Kanya. Sabi nga, a sacrifice cannot exist without inconveniences. This is why we must cross over the line of convenience. Sabi nga, di ba, paano mo masasabing sacrifice yung ino-offer mo kay Lord? Siyempre, mahirap, di ba? Sacrifice nga, ibig sabihin, something na nahirapan ka ibigay ito, nahirapan kang, alam mo yun, may sinakripisyo ka talaga para dyan. Kaya sabi nga daw, alam nyo, yung, God, sabi dito, God's fire falls only where there is sacrifice because it proves that what was offered to God is real. Na, di ba sa mga altar, kapag nag-offer sa Bible, pag dumating yung apoy, meaning, nalugod ang Diyos. Di ba? Kaya, yung apoy daw ng Panginoon, bumababa lang yun sa mga nagsasakripisyo. Yung alam mo yun na, Lord, pagod na pagod talaga ako sa trabaho ngayon, dapat umuwi na lang po ako para matulog. Pero, umattend ka pa rin ng prayer meeting kasi nga, sacrifice mo to. Gusto mo mag-sacrifice ng praise sa Panginoon. Yung parang minsan, Lord, pambili ko po ng ganito to, pero dahil alam mong kailangan sa gawain ng Panginoon yung pera na yon, i-release mo siya na, Lord, magiging sacrifice ko po to, sacrificial giving ko po to. Kaya alam nyo, mas lalong nagiging on fire yung tao na yon kapag nagsasacrifice. Kunwari, Lord, parang pagod na po ako, pero gagawin ko pa rin to. Lord, parang alam nyo naman na wala na kaming ganito, pero magbibigay pa ako. Parang, yun yung tinatawag na sacrifice. Kaya alam nyo ba, nagiging on fire lalo yung tao na ganun. Kaya tayo, di ba, kailan tayo huling nag-sacrifice sa Panginoon? Kasi, yun yung tumutulong sa atin para mas lalo tayong maging puno ng fire. Tapos number 4, the fire reveals the motives of our hearts. Na alam nyo ba, pag dumarating yung fire ng Panginoon sa atin, nawawala yung mga wrong motives natin, yung mga maling dahilan natin sa paggawa natin, kunwari sa mga paglilingkod. Di ba sabi dyan sa 1 Corinthians 3:13, natetesting yung mga gawa natin sa apoy. Kapag sa langit, di ba, pag nandun na tayo, dadaan sa apoy lahat ng ginawa natin, kung totoo ba yun o ginawa mo yun para sa sarili mo. Ito yung tanong, di ba? Sabi, what is the true purpose of what I am doing? Bakit habang ginagawa ko itong bagay na to, para sa akin ba to o para kay Lord? Sabi, do I want to serve God and use the gifts He's given me to the fullest extent, having a love for others and desire to manifest His glory? Para ba to sa glory ni Lord o para lang sa akin? Di ba? Kaya yon, na alam nyo, habang nandun tayo sa presence ng Panginoon, talagang sinasabi niya sa atin na ayusin natin yung puso natin, baguhin yung ganito, ganyan. Tapos number 5, the fire produces a passion to fulfill our callings. Di ba, minsan ang hirap gawin ng calling natin, may pinapagawa si Lord sa'yo, pero parang feeling mo ang hirap, parang Lord, paano ko to gagawin? Pero alam nyo ba, pag dumating sa'yo yung fire ng Panginoon, bigyan ka nito ng kalakasan para magawa. Alam nyo ba yung sabi ni Maldonado? Pagka daw nagpupunta siya sa iba't ibang bansa para mag-preach, siyempre, di ba, pag uwi niya ng bahay, ang saya niya na maraming na-save, maraming mga naging matagumpay yung gawain, pero hindi mo daw talaga maitatanggi yung sobrang pagod na pagod yung katawan. Kaya sabi daw niya pag uwi niya, 2 months siguro muna uli bago ako mga ibang bansa para mag-share uli. Kasi sobrang pagod. As in talaga, nararamdaman namin yun ni Pastor, di ba, yung mga sunod din na araw din na gustong-gusto mo may ma-save, pero talagang yung katawan mo talagang pagod talaga na, Lord. Di mo na maintindihan minsan yung pakiramdam mo, pero kailangan mong gawin to, ganun. Pero alam niyo, sabi niya, kahit daw sinasabi niya, after 2 months pa siya magpupunta ibang bansa, pero dahil yung fire daw ng Panginoon, nandun pa rin, nag-aapoy, sabi niya, hindi, magpapatuloy nga ako, gusto ko na uli. Ganun, parang, pag minsan daw hindi siya nakakapag-preach dun sa local church niya,
parang namimiss niya, ganun. Kasi yung fire ng Panginoon, sinasabi sa kanya na gusto niya uli mag-preach, gusto niya uli mag-minister. Kayo ba, may ganun kayo na kapag ang tagal nyo nang di nagagawa to, biglang papaalala pa rin sa'yo ni Lord na gawin mo yun. Ganun. Kasi calling mo yun kapag, alam mo yun, binabalik-balik ka ng Panginoon sa bagay na yun na parang parang gusto pa rin talaga, longing talaga ng buhay ko na magturo sa kids o kaya magganyan ng ganyan, gawin yung ganito, tumugtog, kumanta. Ilalagay sa'yo ng Panginoon yun kasi isa rin yun sa mga calling na pinapagawa niya sa'yo. Kaya, kagaya nung kay Jeremiah, di ba sabi ni Jeremiah, gusto ko na lang manahimik eh. Pero para daw nag-aapoy sa buton niya yung salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga, pakibalik. Ayan, Jeremiah 29, 20 verse 9 na, parang ayaw niya na magsalita pero sabi ni Lord magsalita siya, hindi niya daw mapigilan. Kaya, salita pa rin siya ng salita, ganun. Kaya sabi daw, when there is a genuine call from God within us, it burns down to the bones. Kung alam niyo, pag may calling talaga kayo, parang ayun, yung hanggang buto yan, yung parang may apoy talaga na sa hindi, gusto ko gawin talaga to. Tinatawag talaga ako ni Lord gawin to. This is the purpose for which we were created. Di ba? Na talagang pag alam mo pinapagawa ni Lord sa'yo yan, para yung apoy na hindi namamatay sa'yo. Our callings are like an eternal flame that never burns out. Kunwari, pag tinawag ka talaga magpastor, kagaya kay Pastor JM, ang dami niyang pinagdadaanan ng mga, diba, mga opposition. Pero, hindi siya tumitigil kasi nga may fire. Kaya ito na yung number 6. The fire produces a passion to overcome opposition. Alam niyo ba, kahit anong pinagdadaanan yung daming kumukontra sa inyo, daming persecution, daming mga humahadlang, ganyan. Pero alam niyo ba, yung fire ng Panginoon na yun, pag na-receive niyo yun, hindi ka susuko kahit na anong mga dumarating. Kasi, ayun yung tutulong sa'yo na mag-stand firm sa Philippians 1:21, di ba? Ay, 27-28. Sabi, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel without being frightened in any way by those who oppose you. Na hindi ka talaga susuko kahit na ganyanin ka nila. Kaya alam niyo ba, bakit tinawag daw yung paglalakad ni Jesus sa Calvary na passion of Christ? Ayan, pakinig. Sabi dyan, that is why the journey of Jesus toward Calvary is known as the passion of Christ. Bakit passion? Kasi alam niyo yung kahit hirap na hirap si Jesus habang naglalakad, pero nasa isip niya yung, hindi, ang daming maliligtas pag ginawa ko to. Na after ng sacrifice ko na to, maraming mapupuntang langit, hindi na sila mapupuntang impyerno. Kaya may passion siya na maligtas yung mga tao. Kahit nahirapan siya. Kaya minsan, pag may mga pinagdadaanan tayo, di ba, parang, Lord, alam ko parang basta matatapos din to, yung mga bagay na to, alam ko makakayanan namin to. Na hindi ka susuko kasi alam mo nga, may passion, may burning passion. May apoy, may fire ng Holy Spirit. Kaya hindi ka sumusuko kahit ano mangyari. Tapos sabi dito, likewise, the passion of the fire of God's presence enable us to withstand all suffering and to overcome all opposition for His sake. Na lahat din ng mga umo-opposition sa'yo, lahat ng mga persecution na yan o suffering, makakatayo ka, hindi ka susuko kasi nga, nasa iyo yung fire ng Panginoon. Tapos sabi dito, when you have divine passion, you will be spiritually on fire and no opposition to God's purposes can defeat you. Diba? Kaya alam natin na magtatagumpay ka dyan kasi on fire ka eh. Diba? Naiinis lang talaga yung demonyo sa mga on fire na tao, na Kristiyano. Kaya talagang inaano niya sa kabi-kabila. Ang dami niyang attack. Pero alam niya kasi hindi siya mananalo dahil on fire yung Kristiyano na yun. Number 7, the fire produces a passion to know God intimately. Na sino sa inyo talaga makatotohanan sa inyo yung kanta na, I want more of you, God. Di ba? May ratatouille. Tapos ayun nga, di ba na talagang, alam mo yung habang nandun ka sa presensya ng Panginoon, yung fire ng Panginoon na receive mo, gusto mo pa magstay doon, di ba? Kaya parang, ayun yung ibig sabihin niya na, mas lalo mong gustong maging deep sa relasyon mo sa Panginoon. Tsaka ang ginagandahan na, kapag alam nyo, for example, si Grace, naging on fire siya, yung mga kasama niya, katabi niya, gusto na rin maging on fire. Yung mga kasama mo, lagi mong shoulder to shoulder, di ba? Lahat daw siya yan sabi, it creates the same passion in those around me. Dahil ganun ka on fire kay Lord, yung mga tao sa paligid mo, gusto na rin nila maging on fire. Di ba? Kaya yun yung kinagandaan. Kasi sabi dito, discipline produces the admiration of others, but passion is contagious. Kapag, di ba, pag may disiplina isang tao na parang wow, nakakaamangha naman to. Pero, pag may passion daw isang tao, nakakahawa yun. Na wow, grabe ganun siya mag-pray. Wow, ganun siya magbasa ng Bible. Wow, ganun siya maglingkod. Kaya nakakahawa to sa iba. Yung para daw sa isang apoy lang na maliit, di ba? Kaya niyang pa-apoy ng buong gubat, 'di ba, sunugin. Kaya ganoon din sa isang 'di ba, match.
Kahit isa lang sindihan mo, talagang di mo alam kung gaano kalaki kayang gawin ito. Kaya sabi, ayan yung passion parang sa forest fire, di ba? Tapos number 8, the fire produces supernatural boldness. Yan, sa lahat ng mga gustong tumapang, di ba, alam natin, ang nagpapatapang talaga sa atin yung fire ng Holy Spirit. Di ba na, paano ko ba nakaya to? Paano ko ba nagawa yung ganon? Kasi nga, dahil natanggap mo yung fire ng Panginoon, sabi nga sa Acts 4:29, di ba yung mga disciples o mga apostles, yun yung naging prayer nila na sabi niya, now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness, they may speak your word. Na Lord, kahit ganito yung mga nangyayari sa amin, mga sabi, papatayin kami pag nag-share. Pero bigyan mo po kami ng boldness para ma-share pa rin yung word of God. Diba? Kaya, alam nyo ba, na magkakaroon kayo, diba after nilang mapuspos ng mga apostol, biglang sobrang tapang nila na kahit ang dami nagsasabing ikukulong sila, bubugbugin, papatayin, pero nagpatuloy sila. Tapos meron daw isang babae. Yung babae na to, nag-apply siya ng trabaho sa isang, orthodontist. Tama ba? Orthodont. Tapos yung clinic, ayun nga, kahit nga, nakita niya yung clinic, ang daming mga Buddha-Buddha. Ayun, mga daming nga, sabi niya, naku po, ang dami namang image na ganito dito. Tapos, ayan, paki-next yung mga. Tapos, sabi niya, pero nung nag-apply siyang trabaho, sige na nga, sabi niya, tatanggapin ko na nga to kahit daming Buddha dito. Tapos, alam niyo ba, binigyan siya ni Lord ng boldness para i-confront yung nag-aano dun sa orthodontist na yun. Sabi niya, pinasok niya yung sabi niya, siguro matatanggal din naman ako sa trabaho dito dahil Christian ako eh. Kaya sabi niya, haharapin niya na daw yung siguro may-ari ba yun basta yung clinic na yun. Tapos sabi niya, alam mo ba, sabi sa Bible, you shall have no other gods before me. Sabi ng Panginoon, isa lang dapat yung Diyos natin, siya lang, ganyan. Tapos alam niyo, habang nag-share siya, biglang umiyak yung babae, tapos biglang sumigaw. Kasi dahil ang lakas doon ng sigaw, sinara niya yung pinto. Tapos habang nag-share siya, bigla daw nagkaroon ng impact doon sa tao na yan. Tapos alam niyo ba, sabi ng Panginoon, tanggalin mo lahat ng mga na yan, Buddha-Buddha na yan. Yan. Tapos sabi niya, tapos alam niyo ang ginawa, tinanggal talaga lahat ng mga Buddha. Tapos na-convert siya, naging Christian siya. Dahil sa boldness na binigay sa kanya kayo ba kaya niyo yun? O yan, masama, tapon niyo po yung mga yan, di ba? Parang boldness talaga yung gano'n, di ba? Kaya, ayun nga daw, na binibigay talaga yun ng Panginoon sa lahat ng mga napupuspos, di ba? Sabi nga dito, God loves people who are bold. Ay, pakibalik na yan pala. God loves people who are bold. There are people in the church who are ablaze with the fire of God. Meron sa church na ganyan, yung mga taong ang tatapang na kahit anong paghahadlang mo na, huwag kayong mag-share dito, huwag kayong dyan. Yung mga tao na to, parang magtitake sila ng risk, ng mga suffering, magpe-pay sila ng price, ma-preach lang yung tungkol kay Jesus. So parang okay lang yun, okay lang kahit anong mangyari basta i-share namin si Jesus. Ganun yung mga taong on fire, hindi yung wag na tayo dyan, baka mga ganun. Para sila yung talagang, alam mo yun, binibigyan sila ng tapang na talagang galing kay Lord. Tapos yung number 9, the fire produces passion to see miracles, signs, and wonders. Na alam nyo ba, habang nagiging on fire kayo sa Panginoon, gusto ng Panginoon na, nilalagyan ka ni Lord ng desire na makakita ka ng mga miracles, signs, and wonders. Yung sabi nga daw, yung mga God's people, dapat daw talaga makakita tayo ng maraming kilos ng Panginoon kasi para daw magawa natin yung mga ganito sa makita natin mismo sa pamilya natin, sa community, sa city, sa nation natin, na ginagawa ni Lord yung mga supernatural. Na gusto nyo ba yun, yung nakasakay mo sa jeep, gumaling siya bigla, di ba? Yung mga, parang kagaya daw ng story na to, yung may babae na in-invite siya sa isang, parang Bible study ng mga kaibigan niya. Tapos, nung meron kasi siyang sakit may nagki-chemotherapy siya, tsaka may radiation siya laging inaano. Tapos alam niyo, di ba sa mga chemotherapy kasing ganon, yung may pinapagaling sa'yo, pero may dinadamage din sa yung ibang parts. Kaya nung habang gumaganon siya, tapos bigla siyang, after niya mag-chemo, bigla may tumubo sa kanya dito sa leeg niya na malaking ugat na parang namamaga ganon. Kaya sabi niya, nagpapagaling ka nga, tapos may ibang idadamage naman na part yung pag-chemo. Sabi niya, ayoko na mag-ganon. Tapos ayun nga, alam nyo, nung pinag-pray siya, in Jesus' name, sinusumpa ko tong cancer na to at kamatayan na mawala sa taong ito. Tapos pagka-pray sa kanya na ganun, alam nyo nangyari, biglang kinapa niya yung leg niya na wala na. Tapos doktor pala kasi to, doktor siya mismo, kaya alam niya sa sarili niyang imposible to, alam niya talagang malala yung sakit niya. Tapos alam niyo, ilang araw lumipas, nagpa-check up siya sa doktor. Tapos talagang after ng lahat ng mga test, sinabi talaga na nawala na yung cancer niya.
'di ba, totally na healed na, 'di ba? Kaya yung parang mga ganitong mga bagay, 'di ba, mga supernatural, dapat talaga lagi din natin maranasan, 'di ba? Ipag-pray natin na lagi natin 'yan maranasan kasi pag naging on fire tayo, paparanas tayo ni Lord, magiging natural lang sa atin yung mga miracle signs and wonders. Yan, tapos number 10, ayan, the fire produces multifaceted revival. 'Di ba? Ibig sabihin ang daming mga muka o parang ang daming mga iba't ibang klase pa ng revival na pwede gawin si Lord. 'Di ba yung sabi niya sa Luke 4:18 to 19, yung the Spirit of the Lord is upon me, na He has anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind. And yan nga, 'di ba, yung mga sinabi sa verse na yan. Una muna, yung preach the gospel to the poor. Sabi nga daw, alam niyo ba, yung mga, ba't pinipreach daw yung gospel to the poor? Kasi, yung mga mahihirap daw na yon, yung mayaman after matuto ng word of God. Na marami daw ganun sa Amerika, na dati daw yung mga lugar na yon, yung mga region na yun, tsaka iba't ibang mga bansa na talagang kitang-kita mo yung poverty. Pero alam nyo, after nila ma-share ng word of God, grabe daw, nag-prosper daw. Niniwala ba kayo doon na yung mga sinashare nyo ngayon, biglang yayaman din sila, di ba? Kaya yun nga, parang yun nga na, ganun daw yung nakita nila, na sumagana daw lahat ng mga tinuturuan ng word of God. Tapos yung heal the broken-hearted naman daw. Ito yung yung mga taong may mga wounded, mga full of pain, bitterness, unforgiveness, guilt, rejection, low self-esteem, and more, di ba? Alam niyo ba kung ano binibigay sa kanila ng fire ng presence ng Panginoon? Binibigyan sila ng laughter or joy in the spirit. Sa kilaro ni Howard Brown, ang revival sa kanila, tawa ng tawa. Ganon. Tapos alam niyo, yung mga tawa ng tawa doon, gumagaling sila. Gumagaling yung mga sakit sa puso, mga emotional problems. Yung parang kahit parang sobrang dami nilang pinagdadaanan. Pero yung revival of joy and laughter, sabi nga, resolves more problems than hours of therapy and counseling. Kaya ewan ko lang kung sino sa inyo nakaranas ng laughing in the spirit. Di ba? Yung parang, ba't ako tumatawa? Hindi naman ako natatawa. Di ba? Kasi yun, habang nagpe-pray ka, nagtatangs ka, tawa kang tawa. Naranasan ko rin yun. Ganito pala to. Parang tumatawa talaga. Pinapakinggan mo lang yung sarili mo na, ba't tumatawa talaga? Ibig sabihin may joy talaga. Nire-revive ni Lord yung joy mo. Tapos yan, sunod yung proclaim liberty to the captives. Yung lahat ng uri ng addiction, pag dumating yung fire ng presence ng Panginoon, matatanggal yung addiction sa alcohol, drugs, yung mga nagdodroga, yan, yung mga nicotine, gambling, pornography. Lahat ng mga mga iba't ibang uri ng addiction, pati yung mga din sa may nag-share daw sa mga witch, mga ganon. Ba talagang sinuko nila yung pag-witch nila dahil nga nung may nag-share sa kanilang on fire. Pero kayo kung hindi kayo on fire, wag kayong mang-rebuke ng mga witch dahil baka kayo yung maging baka kayo sumpain nun pagka hindi kayo on fire. Basta pag alam mo on fire ka, doon ka lang sumumpa ng mga witch. Pero pag ikaw masusumpa doon pagka hindi ka on fire. Kaya that's yung may ganun kasi, may gumawa nun, hindi naman siya on fire, kinonfronta niya yung mga kulto. Hindi siya tuloy nanakbo dahil napahiya siya dahil hindi siya kasi nagpe-pray ng maayos, di ba? Hindi siya okay. Ayun, kaya dapat talaga on fire para talagang pag may mga encounter ka mga evil spirit na ganyan, lalayas talaga yun. Yan, tapos yung pati yung mga yung proclaim recovery of sight to the blind, di ba? Lahat naman di ba, yung healing sa sa mga spiritual eyes, di ba? And enabling people to see God and His ways clearly. Kasi may mga taong hindi nila maintindihan yung paraan ng Diyos. Pero pag binuksan ng Panginoon yung mata nila, nakikita na nila yung paraan ni Lord. Siyempre, kasama na rin yung mga bulag talaga na nakakakita. To set at liberty those who are oppressed. Ito naman yung may mga insecurity, mga guilt, rejection, na lahat ng mga mental torment din yan, mga demonic strongholds, pinapalaya tayo tuwing dumarating yung fire ng Panginoon sa atin. Tapos yung proclaim the acceptable year of the Lord. Di ba alam niyo sa Bible yung year of Jubilee? Pag sinabi natin, pag kinakanta niyo, it's year of Jubilee, naintindihan niyo ba yun? Di ba after ng year of Jubilee, after ng 50 years, ibabalik sa'yo lahat ng nawala sa'yo, ibabalik yung mga, parang basta may mga mare-return sa'yo, di ba, ng mga dating, mga utang mo, makakancel. Ayun yung year of Jubilee. Tapos sabi nga dyan na sabi, spiritually, we experience Jubilee when we hear the good news of the gospel. Tapos ito yung proclaim the acceptable year of the Lord. Ibig sabihin yan, yan yung since Jesus' resurrection, the church has been announcing the year of Jubilee to the world. Yung year of Jubilee, lagi na yan dahil na kay Jesus tayo. Kaya sabi nga dito, and yung now, during the end time year of Jubilee, dahil ngayon nasa end times na tayo,
Sabi nga dyan, tingnan, basahin nyo, intindihin nyo mabuti. Believers will evangelize and proclaim the season of God's goodwill, both inside and outside, inside the church and outside them, in the marketplace, schools, hospitals, and prisons. Na ngayong end time year of Jubilee, talagang marami mag-share talaga ng gospel. And the gospel of the kingdom will be announced throughout the earth. So again, it is imperative that we go and preach in order to gather the great harvest of souls promised for the end times. Na talaga naman bago bumalik ang Panginoon, marami talagang mag-share sa buong mundo. Kaya di ba sabi nga, from the passage of Luke 4, we can conclude that a revival embraces all aspects of people's lives. Ang revival, ang inaabot niya, lahat, physical needs mo ngayon, may sakit ka, papagalingin ka ng Panginoon pag natanggap mo yung fire. Emotional, na nahirapan yung kalooban mo, puro ka iyak, ngayon patatawanin ka ng Panginoon. Pag natanggap mo yung fire, yung mental mga kung ano-ano pinag-iisip mo. Pero pag dumating yung fire sa'yo, di ba, talagang aayos isip mo. Social and spiritual, di ba, lahat ng mga area sa buhay natin. Yung mga feeling na lalayo kay Lord, mababalik ka sa Panginoon. It brings transformation for all the humanity's needs. Kaya di ba kung alam natin ganyan pala ginagawa ng fire, talagang magka-cry out ka kay Lord na, Lord, gawin niyo po akong on fire, i-release niyo po sa akin yung fire, di ba? And when the church loses the fire, alam niyo ba, God's revival is interrupted. Paki-next. Na yun yung pangit di ba? Kapag nawawala yung fire sa church, yung revival din ng Panginoon humihinto, napepending. Kaya naman, kailangan pag-pray talaga natin na, Lord, gawin niyo po kami bawat isa on fire, yung church on fire, di ba? At di ba, ang totoong fire talaga, sa siya, experience of the fire of His presence sa daily living talaga. Hindi lang sa one-time experience, kundi sa araw-araw. Kaya yon, ngayong gabi na to, receive the fire of His presence. Di ba? Na habang nag-worship tayo, yan talagang i-claim natin lahat ng mga bagay na yun.